Wala na naman tayo ibang pag-uusapan. Eh sabi ko, bigyan ko na lang kayo ng tips kung paano kayo or paano tayo makaka-survive sa mga long rides. Hindi lang basta long rides, kundi extreme long rides ba? Tulad ng ginagawa ng mga hampas loopers. Kaya syempre, puso kami nagpapasalamat sa Nirwa Motor Supplies. Kaya maraming salamat po sa pag-sponsor sa Hampas Loopers ng aming gagamitin top box sa hindi lang sa North Loop, hindi lang sa Visayas Loop, sa Mindanao Loop o sa Philippine Loop, kundi ito na talaga ang aming dadaling top box palagi. Okay, good morning first timers. Anong first time ang meron sa inyo ngayon? Today, ay kasama natin si Biyahe with Ken, sila sa Dick. Yan, shoutouts kay ate. Ano pangalan mo, te? Nympha. Aba, si Maring Nympha. Ito, kasama natin ngayon ang ating Honda ADV50. 150 pala. ADV50. Ang ating Honda ADV 150 na si Spike. Okay? Bakit tinawag na Spike? Pinangalan ko na siya ng Spike dahil dito sa gulong na yan. Okay, ngayong araw na to ay may mahalaga tayong pupuntahan. Meron kami isang brand ngayon na ipapakalala sa inyo, which is ito yung magiging official top box ng Hampas Loopers. Pero malayo-layo pa naman yung Pasig. Eh, meron tayong pag-uusapan mamaya tungkol sa paglo-long ride, no? Magagas lang muna tayo dito at bibigyan ko kayo ng tips kung paano makaka-survive sa mahahabang mga biyahe. Ayan, yung pupuntahan natin is 40 kilometers lang naman mula sa First Time Moto hanggang sa marating natin yung Nirwa Motor Supply. Pagpaumanin nyo na kung wala akong gloves dahil ang gloves ko ay nasa bahay. Pinalabhan ko eh, so wala akong magamit na gloves kanina. Huwag nyo akong gagayahin. Ay, may 17 kilometers pa tayo babiyahihin bago natin marating yung shop ng Nirwa. Wala na naman tayo ibang pag-uusapan. Eh sabi ko, bigyan ko na lang kayo ng tips kung paano kayo or paano tayo makaka-survive sa mga long rides. Hindi lang basta long rides, kundi extreme long rides ba? Tulad ng ginagawa ng mga hampas loopers. Lahat naman nakakagawa ng ganun. Hindi naman na bago yung ganong klaseng pagbabiyahe. Iba nga, talagang mas malalayo yung pinupuntahan. Pero ako ay magbibigay lang ng tip ng nakabase lang sa riding experience ko sa malalayong lugar. Ang usapan dito is yung hundreds of kilometers sa isang araw babiyahin. Kumbaga, pinaka-basic or pinaka-base na kilometrahe na binabiyahe natin is yung mga tipong 500 to 700 kilometers per day. So meron tayong tatlong dapat i-consider sa biyahe natin. Unang-una ay yung ating motor, number 1. Pangalawa, yung ating pangangatawan. At yung pangatlo ay yung ating isipan. According to my experience, ang pag-long ride ay isang bagay na hindi mo dapat sunggaban agad-agad, lalo na kapag ikaw ay hindi pa sanay o hindi mo talaga siya ginagawa. Mabibigla ka, sinisigurado ko sa'yo 85% to 90% aaray ang katawan mo. Yung mga long rides na ganyan ay dapat pinapractice yan. Hindi yung basta-basta susunggab ka sa isang bagay na hindi mo pa alam kung ano yung mga do's and don'ts. Tulad nga na pinag-uusapan natin sa long ride. Ang tip ko dyan, ang long ride, pinapractice yan. Magdalawang isip muna kayo. Ako is according to my experience, hindi ko pa naman sinasabi na ang lakas ko pagdating sa long ride. Pero to the point na andun ako sa level na kahit long ride yan, eh kaya ko yan. Kahit maghapon pa, kahit magsimula ka ng 4 AM hanggang abutin ako ng alas 10 ng gabi, ay gising ako at malakas ang pangangatawan ko. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang sikreto kung bakit ko na-achieve bilang isang si boy first time na member ng Hampas Loopers, kung bakit ko nakakayanan yung ganung katagal na klase ng pagbibiyahe gamit ang motor ko. Doon muna tayo sa motor. Dapat ang motor ninyo ay kondisyon. Paano klaseng kondisyon? Okay, paano tawagin nakakondisyon ng motor natin? Unang-una, naka-change oil ang motor ninyo. Or siguro 3 days before the long ride,
is ipacheck ninyo sa inyong mga mekaniko yung mga motor ninyo. Check ang preno, kung kailangan palitan ng brake pads, ay palitan nyo na. Kasi sa sobrang haba ng biyahe ninyo, ay wala kayong ginawa kundi pumreno ng pumreno niyan. Kasi iba-ibang klase ang kondisyon ng kalsadang dadaanan ninyo. So sigurado mapupudpud yung brake pads mo. Lahat-lahat yan ipacheck ninyo, including the CVT. Palinis, patono, lahat-lahat yan. Yung confident ba tayo na hindi tayo bibigyan ng aberya ng ginagamit nating motor? Pangatlo, dapat ang ginagamit mong motor is kung saan yung motor na komportable ka. For example, itong motor ko, kahit anong long ride na gagawin ko sa buhay ko, wala akong ibang gagamiting motor kundi itong Honda ADV. Kasi dito ako komportable. Kumbaga kung sa tao man, ito yung kasundo ko. Parang iisa lang yung ugat namin itong motor na to, na kahit anong klaseng sitwasyon sa kalsada, may lubak man na ililiko ko agad. Yung para bang magkasundo kayo, para mag best friend. Ganito kami ng Honda ADV ko. Parang best friend ko to sa kalsada. Ito pa, wag na wag kayong hihiram ng motor na hindi sa inyo, para masabi nyo na ito, hihiramin ko na to sa kaibigan ko kasi nga mabilis yung motor niya, yung sa akin kasi parang hindi kakayanin eh. Mali yun, wag na wag ninyong gagawin yun. Dapat ang ginagamit yung motor is yung sa inyo talaga, para kabisado mo. Diba may kasabihan nga na it's you who controls the motorcycle, it's not the motorcycle controls you. Totoo naman, dapat hindi ka kinakabahan sa anong kayang gawin ng motor mo, kundi dapat yung motor mo ang kabahan sa kaya mong gawin sa kanya. Joke lang. Dapat komportable ka sa motor na ginagamit mo. Pang-apat, wag na wag ka magdadala ng sobrang daming bagahe. Wag ka magdadala ng sobrang daming na alam mong makakapagpabigat sa biyahe at sa motor mo. Okay, pang-5 tayo. Ito hindi naman kailangang i-apply sa lahat. Okay, especially sa ating mga scooters, karamihan ang pinaka-base na litro ng gasolina is nasa 4.7. Itong Honda ADV ko ay nasa 7 ang litro ng gasolina na pwede mong ikarga sa kanya. Full tank yun, 7 liters. So hanggat maaari, kung meron naman kayong budget at mahilig talaga kayo sa mga long rides, kailangan nyo i-upgrade yung inyong tangke, di ba? Kumbaga, kung 4 liters, at least gawin nyo siyang 7. Kung may available naman talagang tangke para sa motor ninyo, hanggat maaari, yun ang dapat ninyong i-consider na i-upgrade sa motor ninyo. Hindi muna yung makina ninyo or kung ano man. Sabi nga nila, stock is good. Okay? Ako, fanatic din naman talaga ako ng stock engine. Pero, depende kasi yan sa klase ng pagra-ride din nyo. Okay? Kung kayo lang naman ay city driving at yung mga short rides lang naman, like 100 kilometers, no need na mag-upgrade kayo ng mga panggilid ninyo. Pero kung kayo talaga ay bumabiyahe ng daang-daang kilometro, tipo talagang region by region, yung tipong 200, 300, 400, 500 kilometers per day ang binabiyahe mo at araw-araw, siguro mas kailangan mong i-consider na magpalit ka ng CVT. Okay, yung panggilid. Itong Honda ADV 150 natin ay ginagamit ko dito nga panggilid is RS8. Ayan, shout out sa GTR Speedtech na sila ang nag-provide ng RS8 na panggilid dito sa Honda ADV 150 natin. Ngayon, para saan? Para saan yung panggilid na yan? Hindi naman kailangan yan eh. Sa long ride, ito ang purpose ng panggilid. Kailangan mo ng hatak ng motor. Kasi kapag nakapanggilid ka, lumalakas ang RPM ng motor ninyo. Kumbaga, yung hatak na dadagdagan. Para saan yung hatak na yan? Lahat naman ng motor may hatak. Okay. Sa experience ko malaki yung naitulong sa akin ng panggilid ko. Para saan? Para kapag nag-overtake ako. Para hindi ako mabitin sa overtake ko. Na kaya akong salbahin ng motor ko kapag nasa alanganin ako. Especially, kapag nasa unahan mo, sobrang dami ng truck at open yan. Sa sobrang dami ng truck na yan, pag nag-overtake ka dyan, ilang segundo lang sa unahan mo may kasalubong. Dapat maisalba ka ng motor mo na makalusot bago dumating yung kasalubong mo. Kailangan mo ng arangkada. Okay, next is navigation. Para saan yung navigation? Okay, wag tayo magdurong-durungan kapag dating sa mga long ride. 6 kayo or 10. The more na mas marami kayo, the more na mas mahirap ang ride. Okay? The more na konti kayo, mas magaan. Dapat kapag bumabiyahe kayo, lahat kayo ay naka-navigate, 'di ba?
kung saan kayo pupunta. Para kapag yung isa ay nahuli man o nawala man sa paningin ninyo, or kunwari ikaw na lang mismo na nag-decide na magbabagal ako, alam ko kung saan pupunta. Alam ko yung location na pupuntahan ng mga kasama ko. And to make sure na dapat di ako nag-aalala na yung pupuntahan ko is doon lahat kami magkikita-kita. Diba? Nasa pag-uusap yan ng grupo. Kasi kadalasan, kapag hindi nakapag-navigate yung isa, kapag nawala na siya sa paningin nyo, hihinto kayo lahat. Mag-aalala ko, nasa na ba yung gayon? Kasi hindi niya alam kung saan yung pupuntahan natin. Diba? Ganon kahalaga ang navigation. So, pwede kayong gumamit ng Google Maps, Waze, or Maps.me. Ang Maps.me, yan ang navigator na hindi nyo kailangan ng internet. Kailangan nyo lang i-download yung mga lugar. Like yung pag nasa Luzon, automatic naman yun eh. Luzon, Visayas, Mindanao, automatic yan i-offer sa'yo ng Maps.me kapag ikaw ay online. Ida-download mo lang yun, and then kapag napunta ka sa mga lugar na walang internet, no worries, kasi ang navigation mo, yung Maps.me, ay talagang merong direction yan. At bibigyan ka niya ng oras kung gaano katagal ang biyahe. Okay, next, proper gears. Mahalaga ang proper gears sa atin sa biyahe, especially kapag sa mga long rides talaga. Kung makakapag-provide ka ng jacket, why not? Mas maganda yung mga padded. Sa pantalon, kung makakabili naman kayo ng padded din, tulad ng mga ginagamit ko sa biyahe, na maong siya, pero may padded yung mga tagilinan ko dito, sa hips ko, sa tuhod ko, may mga paddings yan, ay mas okay. Pero kung medyo tight sa budget, okay na yung pantalon lang, and then yung mga nabibiling sinastrap sa mga tuhod niyo at siko, pwede na rin yun. Pagdating sa sapatos, hanggat maaari, ay ang gamitin nyo is yung riding shoes talaga pag malayo kayo. Yung medyo mid-cut, wag kayo yung mga high-cut kasi hindi naman tayo sa racetrack eh. Yung mid-cut lang, tulad ng ginagamit ko dito sa picture na yan, ang ginagamit ko is yung duhan. Mura lang yan, nasa 2,700 lang yata ang halaga nitong sinusot ko, itong duhan na to. Yan, and then kailangan ng gloves. Nako, parang wala akong karapatan magsabi na suot ng gloves, sorry talaga, pero kailangan ninyo ng gloves, kahit anong klaseng riding gloves. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat is yung helmet natin. Okay, kahit anong helmet, basta standard helmet, sasagipin ka nyan. Dapat ang suot nating helmet is yung pasok sa standards na helmet, hindi yung mumurahing helmet. Sorry kung didiretsuhin ko kayo, pero ang helmet kasi dapat maganda ang quality ng helmet natin. Bakit? Ulo ang pinoproteksyonan sa helmet. Kahit sino sa atin, mayroon tayong prefer na klase ng helmet na ginagamit. Maraming klaseng brand ng helmet ang okay dito sa Pilipinas. But for me, nakagamit na rin ako ng ibang helmet, and now gumagamit ako ng Geely helmets. Ito ang gustong-gusto ko. Hindi sa bias ako dahil ambassador ako ng Geely helmets kundi dahil ang Geely helmets ay subok ko na sa mga long rides na ginawa namin kasama ang Hampas Loopers. Unang-una, yung quality maganda. At ito pa nagustuhan ko dito sa helmet na to, magaan. Okay? Hindi mo kailangan ng helmet na mabigat kapag naglo-long rides ka. Kasi alam nyo naman yan, the more na mas magaan ang helmet is the more na mas nagiging mahal yung halaga ng helmet. Pero dito sa suot-suot kong helmet, hindi siya kamahalan. Halagang 3,537 lang. Maganda na yung quality ng helmet na to. And then, magaan. Vice versa, Manila to Mindanao, Mindanao to Manila, never ako nangawit. Tapos nag-Manila to Visayas kami, to Cebu, hanggang sa bumalik ulit na Manila, never ako nakaramdam ng awit. So hindi siya naging pabigat sa biyahe ko, yung helmet ko, yung tipong gumaganong-ganon ako sa biyahe. Hindi, magaan itong gamit kong helmet. Okay, consider niyo. Okay, goods na ba tayo sa motor at sa gears natin? Kung meron man ako nakaligtaan, i-comment na lang ninyo dyan sa comment section para mabasa rin ng mga iba natin mga supporters o ibang mga riders kung ano yung mga tips na hindi ko nabanggit. At alam ninyo, ay i-share na lang ninyo para sa kanila. At tulungan tayo kasi masarap talaga mag long rides eh. Okay, punta tayo sa next category ng pag-uusapan natin. Yung una, di ba sabi ko, motorcycle, yung motor plus the gears, and then pangalawa is yung pangangatawan natin, and then yung isipan natin, di ba? Physical and mental. Doon tayo sa pangalawang category natin is yung physical. Okay, gaano ba kahalaga ang ating pangangatawan kapag naglo-long rides tayo? Unang-una,
dapat fit tayo. Dapat alam natin kung ano yung sitwasyon or yung kalagayan ng health natin. Kapag ikaw ay bawal sa init, hina-high blood ka, wag na wag mong gagawin. Delikado yun. Dapat meron tayong sapat na tulog kapag bumabiyahe tayo. Huwag tayong magpupuyat. Especially kapag araw-araw ka bumabiyahe, bumabakbak. Tulad kapag meron kaming tour o long ride ng Hampas Loopers, meron talaga kaming sapat na tulog. Okay? Mag-rehydrate kayo palagi. Inom ng tubig. Based sa experience ko sa mga kasama ko sa Hampas Loopers, hindi sila kumakain ng madami. Alam nyo kung bakit? Mahirap abutan ang sumakit ang tiyan ninyo at maghahanap kayo ng CR sa biyahe. So, for example, si biyahe weekend, ang tirada niya kapag naglo-long ride is umiinom lang siya ng cold drinks niya sa umaga. Ako, kape. Ang ginagawa ng mga ibang kasama is energy bar or chocolate. Water and energy bar, goods na yon. Kaya, wag masyadong kakain ng busog. Okay? Matik yan, naantukin ka. Sakto lang, tubig lang, at saka energy bar. Kapag inantok talaga, sige, hinto kayo, magkape ka. Pero hanggat maaari, bawal antukin. Kailangan nyo rin magdala ng gamot for emergency. Ano ba yung mga basic na gamot na kinakailangan natin palagi? Pang LBM, di ba? Pangalawa, biogesic sa sakit ng ulo. O yung mga posibleng pwede kang lagnatin sa biyahe. Kasi hindi mo naman kasi masasabi na ang biyahe ninyo ay maaraw. Dito sa lugar na to, kasi long ride yun eh. Dito maaraw. Pagdating mo sa next na pupuntahan mo, wala, maka 5 towns ka na o 5 probinsya na yung binabiyahe mo, hindi mo alam, baka umulan doon, mababasa ka. Ang katawan natin, kailangan nating ingatan sa biyahe. Yung tipong mga sagad-sagad ka sa initan, ini-endure mo yung init ng araw, and then pagdating mo sa unahan, naulanan ka, doon tayo, delikado. Posibleng ubuhin tayo, posibleng sipunin tayo, or lagdatin tayo. Kaya dapat meron tayong mga basic na gamot na dala-dala sa ating mga motor. Okay, proceed tayo sa third category natin. Ito na yung mental natin. Okay, dapat healthy ang mental natin. O kumbaga yung klase ng mindsetting o ng ating pag-iisip kapag bumabiyahe tayo. Dapat hindi ka nag-aalala kapag bumabiyahe ka. Dapat lahat ng mga baggages mo sa buhay, hindi mo yan dala-dala kapag bumabiyahe ka. Alam nyo yan, na kapag meron kang iniisip, dumadating sa point na lutang ka. Nangyayari sa akin yan. At kapag lutang ako palagi at meron akong iniisip sa biyahe, kinakabahan ako. Yun ang pinakaayoko sa lahat kapag bumabiyahe ako. Yun nakakaramdam ako ng kinakabahan ako na hindi ko alam kung bakit. Alam ko naman na makakapag-drive ako na maayos, pero kinakabahan ako. Kapag nakakaramdam kayo ng kaba nang hindi nyo malaman, okay, anxious kayo, huwag kayo magpapatakbo ng mabilis ng kinakabahan kayo, ha? Slow down. And then kapag okay na kayo, kalma-kalma lang, hinga-hinga. At kapag okay na, saka ka rumatrat. Okay? Huwag nyo sagarin ang sarili nyo sa speed. Always remember, long rides is not about the speed na kung kailan mo kayang tapusin ang long ride mo, kundi ang labanan kasi dito is yung stamina ninyo. Okay? Kung gaano katatagal sa biyahe ninyo sa long ride. Okay? Yun nga sabi ko nga. Ha? Doon tayo? Okay. Yun nga yung sinasabi ko, na dapat mas malakas ang rider kaysa sa motor. Diba? Ang motor makina yan eh. Mahalaga is yung ano natin, yung pangangatawan. Okay? Ang isipan natin ang nagsiset ng mood ng ating katawan. Okay? The body can control our mind, but our mind can control our body. Okay? Siya ang nagbibigay ng signal sa atin. Kaya minsan bumibira tayo kasi yun, isip mo, bibira ako, hindi susunod yung katawan mo, bibira ka nga talaga, di ba? So dapat kalmado lang ang isipan natin. Kung medyo nagkakaproblema kayo sa inyong girlfriend o nag-aaway kayo ng asawa nyo, ay dapat makipagbati muna kayo. Dalawa lang yan. It's either makipagbati kayo o patayin nyo na lang yung cellphone ninyo. Hindi. So, dito na tayo ngayon sa Nira Motor Supply. Tayo ang official na pinagkatiwalaan ng Nira
top box, kami mga Hampas Loopers. Okay, nandito tayo ngayon sa May Bunga dito sa Pasig City. Dito located ang Niura Moto Supply. I-pick upin lang natin yung mga sponsor nilang mga boxes para sa Hampas Loopers. So ito yung mga boxes. Okay. Meron tayo ditong logo ng Niura. Ay, ito pala. Hindi lang siya sticker kundi emblem. And then binigyan din tayo dito ng face mask. Siyempre papalitan na natin yung suot natin. Ito, ganda ng mask ko. Okay. Boom. Ayos. Niura. May idea ka ba kung bakit Niura yan? Parang. Sabihin mo na. Huh? Secret muna. Sigat mo na. Secret muna. Hindi halata eh. Hindi ba halata? Hindi. Oo. Ang gawin ninyo, itong logo na to, kumuha kayo ng salamin na maliit. Itapat ninyo, tapos basahin ninyo. Arwin ang mababasa ninyo. Si Boss Arwin ang may-ari, kaya ginawang Nirway. Binaliktad lang. Tama. Tama. At dito yung mga staff ng... Ayun na po, isa po tatay ni ano? Ayun po. Si Daddy Teddy. Ikaw bro? Mark. Para certified din ano to, Hampas Loopers dito. Ah, talaga? O yan. Aldin. So ngayon, simula po ngayong araw na to, sa lahat-lahat ng mga pupuntahan namin, sa lahat ng biyahe namin, ito na magiging kasama natin, ang pamilya natin sa Niura Top Boxes. Kumbaga, ito na yung pinaka-official na dadala nating brand pagdating sa Top Box. So, supportahan lang tayo, di ba? Maraming salamat po Opo, ayan. Niura is the official top box of Hampas Loopers. Ngayon na ako makakaranas ng aling top box ha. Seryoso bro? Oo. Hindi naman top box yun sa'yo dati. Ano? Lunch box. Ayun si Mami Julie. Ano po Mami Julie? Liempo silog para sa mga bata tulad ko. Dumating ng walang top box, uuwi na may alloy top box. Wow. Yan. Salamat Niura. Ayan. Tapos na tayo kumain. Andito tayo ngayon sa magiging official store ng Niura. Ang Nirwa Moto Supply. Ginagawa pa lang. Siyempre dito, dyan i-display lahat ng mga iba't ibang klaseng top box ng Nirwa. At ito ang magiging stock room. Alam mo nga sir. At maliban dyan sa stock room na yan, may mga ibang mga stock room pa talaga kasi sa sobrang dami ng dumadating na stocks. Talagang parang meron pa yatang 3 apartment na nirentahan sila para sa mga stocks nila, no? So, ganun pa lang. Ngayon pa lang, marami na talagang bumibili ng Nirwa Top Box. So tayo naman, bilang si Boy First Time at member ng Hampas Loopers, syempre, kami naman ay willing namang makipagtulungan din, no? Sa mga kunwari sa nagsisimula. Marami na ang dumating sa buhay natin dito sa pag-YouTube na nagkaroon tayo ng partner. Hindi lang ba basta partner na sponsor lang, kundi naging kaibigan na natin. For example, DC Monorack. Oo naman. Diba? Si Monorack. Sir Lucas. Sir Lucas ng Immortal. Immortal. Oh, diba? Yun, ang gusto naming makasama sa ganitong klaseng career ay yung gusto rin namin maging kaibigan, hindi lang basta sponsor lang. So dito, February 27 mag-opening to, no? Ngayon, ikakabit na yung top box natin dito kay Spike. Yan ang box na mag-iikot sa buong Pilipinas. Ganda na location eh, no? Barangay. Bilis lang eh. Oh. Barangay. Yan, ito ang itsura ng Nirwa top box. Okay, all black stickers pero reflectorized yan. Tsaka alam ko, merong sticker din yan na extra sa loob. Ang ganda ng ano niya, bro. Interior niya, bro. Ito. Squid Game. Ang ganda ng interior niya. Pang Louis Vuitton to eh. Oh, bro. Higa ka nga dito, bro. Tapos pikit ka. Tsaka ito yung kagandahan, dito ako na-impress kasi nga karamihan ako nakailang top box na akong gamit, pero ang pinagkaiba nito, nakita ko lang, kanina ko lang nalaman. Bumiyaya ako dati nang nabasa lahat ng gamit ko sa loob. Oo.
Doon yan, nung chinek ko yung mga dugtungan ng box dito, is dito, glue. Blue, yung parang silicone. Parang silicone lang ang nilagay dito sa mga dugtungan na yan. Oo, sealant, ganon. Ito, ano talaga siya? Naka-welding. Welding ba tawag dito, bro? Tigwell Ha? po. Tigwell. Tigwell. Tigwelt. Oh, kaya alam niyo kung bakit tinawag na tigwelt 'yon? Bakit? Kasi kapag tinututok na ang ginagawa niya, may naririnig ko tig 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 tig. Tigwelt. Pinakamahalaga sa akin ay yung hindi mababasa yung gamit ko kapag bumiyahe tayo dahil ang ilalagay ko dito yung gears, yung laptop, drones, yan ang magiging laman nito. So yun ang dapat na secure. So yan. Di ba galang tignan? Tapos chrome yung mga bakal-bakal. Laptop, stainless. Handle, stainless. Tsaka tignan nyo to. Hanggang dito merong butas. So kahit anong bracket meron kayo, Compare mo magpipit doon sa ka. isa mo. Oo. Pero syempre dito sa bracket ko, kapat lahat. So kapat lahat yan. Alam mo bakit? DC monorack yan. Lifetime warranty. Aba, lifetime warranty. Pasadya yan eh. Pasadya yan oh. Ako lang ang may DC monorack na may ganito. Oh, Boy P. Parang iba. O tapat mo sa akin. Hold up. From today, this day, Nira is the official partner of Boy P and the Hampas Looper. Boom! The way you're moving me, I've been thinking about you day and night. I can't get enough. Yun na. Ayan. Successful na na-install natin. Nila pala ang ating mga top box. Lahat na yun ng Hampas Loopers ay meron na. At least ngayon pare-pareho na tayo ng mga top box na ginagamit. Hindi na iba-iba yung mga brands natin. Diba bro? Kaya syempre, taos puso kami nagpapasalamat sa Nirwa Motor Supply sa pag-provide sa amin. Kay Sir Arwin, kila Sir dito. Tatay ni Sir Arwin at ang kanyang kapatid andun. Ayan, maraming salamat po sa pag-sponsor sa Hampas Loopers ng aming gagamitin top box sa hindi lang sa North Loop, hindi lang sa Visayas Loop, sa Mindanao Loop o sa Philippine Loop, kundi ito na talaga ang aming dadaling top box palagi sa mundo natin ng pag-vlog. So ayan, shoutout ulit sa Nirwa Motor Supply na ngayon ay magbubukas sa February 27 dito sa May Bunga, Pasig. Hanggang dito na yung vlog natin at saka yung mga tips kong binigay sa inyo kanina, huwag nyo makalimutan, ha? Oh, I wanna be the one to hold you close, 'cause you're the only one to bring me love. Doon ako nakatingin.